Okay, so maayong hapon sa tanan. Shalom Aleichem. Uh, so we are about to discuss yung session number 20 ng chapter 3 of Sha'ar Habitakod or yung Gate of Trust by Rabbeinu Bakya ibn Pakuda. No, he is a sage who lived in Spain around 1,000 years ago. No? A Jewish teacher, and this is from the teachings. No, nag-explain ito si Rabbi Michael Skobach, and to be presented to you by yours truly, Nagid B'nai Noach Philippines Incorporated of Noahide Nations. And before we do that, before we discuss our topic this afternoon, ay atin munang i-dedicate ang zekot or merit ng ating pag-aaral sa Refuas Lema ng lahat ng may mga karamdaman, especially sa ating mga kamag-anak or kaibigan or kung sino man na nasa isip natin, ating isipin ang kanilang mga pangalan habang tayo ay magkakaroon ng pag-aaral upang ito ay i-dedicate natin sa kanilang speed and full recovery. At sa ating mga sarili, atin ding ihiling sa Hashem na bigyan niya tayo ng bina or understanding sa ating pinag-aaralan na topic upang ito ay maging mas lubos nating maintindihan at makakatulong ito sa ating pag-unlad sa espiritual na aspeto ng buhay. So, as we have learned in the previous session number 19, at the beginning of this chapter, that in order to cultivate trust in God, a person must have 5 qualities. So, napag-aralan natin nung nakaraang session, number 19, na merong 5 katangian na dapat ang tao ay meron upang siya ay magkaroon ng bitakhod or yung tiwala or trust sa ating Hashem. So, at ang una nito, ang una sa 5 traits is that we should have fully internalized in our consciousness that only God has all the 7 qualities that one must possess in order for us to put our trust. So, again, kailangan, dito sa unang trait, kailangan daw na ma-internalize natin o may sa puso at may sa isip natin sa ating kaloob-looban na ang Hashem lamang ang meron nitong 7 qualities na dapat ang isang pinagkakatiwalaan ay meron para tayo ay ibigay din yung ating tiwala sa Kanya. So, kung tayo ay kailangan magkaroon ng 5 qualities, yun namang pinagkakatiwalaan natin is dapat may 7 siyang qualities. So, ang una nito as a matter of review, yung 7 qualities na diniscuss natin sa previous nating mga leksyon ay number 1 is that God has more compassion for you than anyone else in existence. So, ang Hashem lang yung mayroong compassion or pagmamalasakit sa iyo na bukod or higit sa lahat ng tao sa buong mundo. Walang hihigit sa malasakit ng Hashem sa iyo. Na masihigit pa na ibigay ng kahit sinong tao na nabuhay sa mundo. So, only Hashem has that. Pangalawa is, God has perfect knowledge about us and what is best for us. So,
ang Hashem ay alam niya ang kaloob-looban natin at alam din niya kung ano yung nararapat para sa atin. Okay? So, siya lang yung may ganung klaseng wisdom, no? Malalaman niya kung ano yung what is best for us, no? Because siya yung lumikha sa atin, so siya rin yung nakakaalam kung ano yung best sa atin. Minsan, kala natin na yun yung mga bagay na para sa atin, no, or tama para sa atin, pero hindi pala yun, no? Siya talaga yung may alam kung ano yung what is best for us. So pangatlo is God has absolute power and nothing can stop Him if He intends to help you. So siya lang yung may absolute, no, or walang limitasyon na kapangyarihan na at walang makakapigil sa kanya upang tulungan ka kung gusto niya kang tulungan, no? Yung tao ay maraming limitasyon yun, habang ang Hashem ay walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. So yung pang-apat sa 7 is God has infinite ability and never departed His attention to anyone in the planet 24/7. Ibig sabihin, walang limitasyon ang kanyang abilidad na i-supervise ka or matyagan ka, tingnan ka 24 hours, 7 days a week, no? Parang CCTV ba, no, na walang pagod na tinitingnan ka sa ginagawa mo. Okay? So only Hashem has that, no? Ang panglima ay God has exclusive control over our lives and no one can do anything for us or against us without His approval. So siya lang yung may katangian na ganun, no? Na may control siya sa ating buhay. Siya kasi yung may-ari ng mundo, siya yung gumawa ng mundo, siya talaga yung may control sa lahat ng mga kanyang nilikha. Okay? So, at kung kanyang pipigilan kung sino man yung mga may planong masama sa atin, ay walang mangyayaring masama sa atin, no? Kung hindi niya pinapahintulutan. Okay? So again, kahit ngayon si Satan, no, nagpapaalam pa sa kanya kung gustong magbigay ng mga suffering sa kanyang mga tinitingnan, no, na mga gusto niyang bigyan ng mga temptation or mga kung sa atin pa yung mga trials, no? So he has to seek the approval of Hashem in order to do that. We find that in the book of Job, no? Nagpaalam nga si Satan, no? Walang sino mang power na ihigit sa Hashem. Siya yung pinakamakapangyarihan at siya yung may control sa lahat, no? Pag sinabi niyang hindi mangyayari ito, hindi talaga mangyayari yan. Or kahit na gaano ka panganib yung sitwasyon mo, pag tinulungan ka ng Hashem, ay talagang ma-overcome mo yung lahat ng mga panganib na yun. Okay? So, ang pang-anim is God has endless kindness even to the undeserving, and that a person must not think that God will not help because he did something wrong. So kahit na yung mga hindi karapat-dapat na makatanggap, no, sa tingin mo hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng tulong sa Hashem kasi ikaw ay isang makasalanang tao, ay hindi mo dapat isipin yun dahil lahat na nangangailangan ng tulong ay tinutulungan pa rin niya kahit undeserving. So ang last is pang-7, nakatangian ng Hashem na sa kanya lang makikita is God has a very long track record of managing our lives. Simula ng ating paglikha, no, sa loob ng sinapupunan ng ating ina hanggang sa katapusan ng ating hininga, no, sa mundong ito ay minamanage, no, pinapangalagaan ng Hashem yung ating buhay. Okay? So siya lang yung may ganun kataas na track record na tinutulungan tayo
Kung tao, hindi kaya yung ganun, no? Kasi walang sino mang tao na nagsimula pa nung tayo ay fetus pa lang sa loob ng womb ng ating ina ay tinutulungan na tayo ng Hashem, no? Walang tao na nakakagawa nun. Okay? So yung mga 7 na yun yung mga katangian na kompleto kay Hashem. At yung ibang tao, kung meron mang isa or dalawa, pero hindi talaga buo yung 7 sa kanila. So we have yung sa atin, yung 5 quality na nasa atin bilang nagbibigay ng tiwala sa Hashem ay yun yung pinakauna. Dapat ang 7 yun na katangian niya ay atin yung isa puso at ating paniniwalaan na talagang nasa Kanya yung 7 yun. Okay? Upang tayo ay lubos na makapagbigay tiwala sa Kanya. No? Na siya yung talagang source ng lahat ng ating pangangailangan, no? Na Kanyang kayang ibigay sa atin. So now let us move to the second trait, yung pangalawa sa 5, no? Na sa atin yun, no? Sa ating side, no? Yung 7 sa kanya yung side, yung 5 sa ating side. So pangalawa doon sa 5 is that we must have to know with certainty that God is always observing us. So dapat isipin natin, no, na ang Hashem ay lagi tayong tinitingnan, no? 24 hours, 7 days a week. So we can't hide from Him. Hindi tayo tago sa Kanya kasi makikita niya tayo, no? Sabi nga ng Haring David, no? In the book of Psalms, when I go to the heavens, you are there. When I go to the deepest part of the earth, you are still there. Kasi yung Hashem, yung ating tagapaglikha, ay sakop niya yung buong mundo, no? Everywhere nandyan siya. Okay? So ganun yung nature ng creator natin, no? Hindi siya tao na kagaya natin, no, na sa isang lugar lang pwede. Siya sa lahat ng lugar nandyan siya. Okay? So He knows our thoughts. Alam niya kung ano yung iniisip natin. And if our trust in Him is truly sincere. Kung sincero ba talaga tayo na nagtitiwala sa Kanya. So many will say that they trust in God. Sabi nila, trust ako, meron akong bitakon, no? But they do not really put this in practice, no? Hanggang salita lang yung trust nila kay Hashem. Okay? As proof to this, Rabino Bakya cites Psalm 94 verse 11, no? Sabi doon sa Psalm 94 verse 11, the Lord knows the thoughts of man, no? Alam ng Hashem yung iniisip ng tao. He knows that they are futile, no? Alam niya na minsan babago-bago yung isip natin, pero ang Hashem hindi nagbabago yung isip niya, no? He said that in the book of Numbers, no? That He is not like man who change his mind. So also in Proverbs 24 verse 12, sabi doon, doesn't not He who weighs the heart, siya na nagtitimbang ng puso, no? Nag-i-examine ng puso. Hindi ba niya naiintindihan yung puso? So meaning to say, kung siya yung lumikha ng puso, then nalalaman din niya kung ano yung laman ng puso ng tao. So in the 1 Kings chapter 8 verse 39, for you alone know every human heart. So dito sa 1 Kings chapter 8 verse 39, nasabi dito na alam ng Hashem ang lahat ng mga puso ng tao. Alam niya kung ano yung laman. So in the 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi doon, don't judge from the outside, for it is misleading. We judge by our eyes, but God by the heart. So tayo, ang nakikita lang natin yung panglabas lang ng tao, no? Kaya nami-mislead tayo. Akala natin mabuting tao, pero sa loob pala ng puso ay hindi. Only God knows the heart of man, no? Kaya He judges through our hearts, no? Tinitingnan niya yung puso natin, yung anong intention natin, doon tayo niya
ginajudge, no? Hindi sa pamamagitan ng nakikita ng mata. Okay? So, ang pangatlong trait, no, na ating i-discuss ngayong hapon is that na doon sa 5, ang pangatlo is God is that we have to single Him out, no? We have to single Him out. We have to single God out, and we have to know that He is the only one, no? 100%. He is the only one that we can rely on in any area in life that we have to put our trust. Okay? So kailangan isipin natin, no, na ang Hashem ay naiiba sa lahat, no? Because He is the only one that we can trust 100%. Example, in terms of our health, no? Or our parnasa, our livelihood. Kay Hashem natin yun, pwede ibigay yung tiwala, no? Kasi pwede tayong kumonsulta sa doktor, or pwede nating pakinggan yung ating inusunod natin yung ating mga tinatrabahuan, no? Pero ultimately, it is Hashem who heals and He gives us our livelihood. But again, Rabbi Skobach teaches us that bitakon doesn't mean to say that we sit back and do nothing. Hindi ibig sabihin that we will only rely on God alone, no? But it's saying, or he is saying, Rabbi Bakya is saying that we do not, or we do what is expectably normal for us to do. Meron ding part tayo na kailangan tayong mag-effort, no? Pero yung normal na effort lang, no? Hindi yung sobra-sobra na effort, kasi ito ay nagsasabi talaga, or ito ay parang sinasabi natin na wala tayong tiwala sa Hashem. Normal lang yung ating ano yung ine-expect na gawin natin, pero the rest talaga is ating i-rely kay Hashem, no? Kasi siya yung magbibigay ng success, siya rin yung nagbibigay ng failure. So a person who truly depend on God must believe that whatever happens is only in the hands of God. Okay? So dapat isipin natin na kung ano man yung mangyari, nasa kamay yun ng Hashem. Hindi yun sa kamay natin. Kahit gaano pa natin kagaling, gaano pa natin ibigay yung effort natin, pag hindi binigay ng Hashem yung blessing niya upang tayo ay maging successful, ay hindi pa rin tayo maging successful. In terms of our livelihood, ginagamit ng Hashem, no, ang ating trabaho para suportahan tayo base doon sa kung ano talaga yung pangangailangan natin. Base rin sa kanyang nakikita, no, na talagang totoong pangangailangan natin. Alam natin na yung buhay natin dito sa mundo ay hindi naman talaga ito yung totoong buhay talaga natin, no? Kasi tayo ay sandali lamang dito sa mundo, no? We can be here for 60 or 120 years, no? But we can do not more than that, no? Meron din tayong expiration, hanggang doon lang tayo. Kasi yung totoong buhay ay hindi dito, kung hindi sa susunod na mundo, no? Sa ulam pa. Kaya gaya ng mga sinasabi natin ng mga nakaraang aralin, we will prepare for the next world, not for this world. Kung ano mang papel na binigay ng Hashem sa atin dito sa mundo, tayo ay ginawang kung anong trabaho yung binigay niya sa atin, o anong papel, tayo ay manager, tayo ay tayo ay laborer, no? So gampanan natin ng maayos, kasi yun yung isang pamaraan na tayo ay nagsiserve sa Kanya, no? Whatever job that we have, we should be able to observe the 7 Noahide laws, no? Yung Binay Noah, no? Sheba Mitzvot Binay Noah, no? Yung 7 yun. Okay? So, pag ginawa natin yun, we can always have a portion in the world to come. Yun yung ating goal dito sa mundo. Ang pagkakaroon ng portion sa next world.
So, sandali lang naman tayo dito. Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. So, gawin natin kung ano yung ini-expect ng ating Creator sa atin, which is to be morally oriented people, no? So, alam naman natin yung 7 batas na yon, no? Na simulat sa pulpa ay binigay na kanila Noah, kanila Adam, no? So, yun. Dapat nating gawin yon upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating ulam haba. Okay? So, sa 1 Chronicles, no, chapter 16, verse 12, may isang hari, no, si King Asa, na naging masakitin. He became very ill and placed his trust on doctors instead of God. So, nawala yung tiwala niya kay Hashem, tapos napunta doon sa doktor, no? I mean, titiwala naman siya kay Hashem, pero mas mataas yung tiwala niya sa doktor kasi instead na sumangguni siya sa propeta para alamin kung ano yung cause ng kanyang sakit spiritually, kasi yung mga sakit kasi meron ding spiritual cause yan, hindi lang yun na physical cause. Lalo na yung sa kanya kasi yung kanyang paa, no, yun yung pinagmulan ng kanyang suffering. So, instead na pumunta siya una sa propeta, dumiretso siya sa doktor. And because he is a righteous person, he is expected more. Kaya dapat alamin niya, then kung anong advice sa kanya sa yung prophet during his time, yun yung gawin niya. No? Right now, we do not have prophets, but we have rabbis, no? Yung mga guro natin, ating sinasangguni kung ano yung mga dapat nating gawin, no? He will say to us na masal ka ng mga psalms, gano'n, tihilim, no? Sabi nga ni Rabbi Skobak, yung salitang tihilim, kung sa English mo yun, to heal him, no? So, yun yung mga pamamaraan upang tayo ay magamot or malunasan sa ating mga sakit. Isa yung way, no? Yung pag-recite ng mga tihilim. Okay, so, or psalms. So, when he was confronted by his enemies, si King Asa, no? During his time, he was proved na righteous talaga siya, no? Kasi nung sa previous 2 chapters, sa chapter 14, si King Asa, nung nagkaroon siya ng maraming kalaban, so, nagdasal siya kay Hashem at saka nanalo siya. Pero this time, in chapter 16, instead na mas malaki yung tiwala niya sa mga kung ano sasabihin ng messenger ng Hashem, no, ng propeta, mas nagtiwala siya sa doktor. Kaya, mas lalo siyang nagsuffer, no? Binigyan siya ng suffering ng Hashem. So, when he was confronted by his enemies, yun, nanalo siya noon. Pero ngayon, siya ay nagkaroon na ng sufferings. So, we should remember also in the book of Jeremiah, chapter 17, verse 7. Sabi doon, "Blessed is the one who trusts in Hashem, and Hashem will be his only security." We should remember that Hashem provides us with true security. Hindi naman talaga yung mga pamamaraan natin sa security yung talagang nagbibigay sa atin ng seguridad, kundi ang Hashem ang nagbibigay talaga ng totoong seguridad sa atin. Kung pipigilan niya yung mga kalaban natin na tayo ay kanilang mapasok, no, sa loob ng ating bahay or what, so wala talaga magagawa yung mga taong yun kung ang Hashem yung magbibigay ng protection sa atin. So, however, when you share your trust in God with another, so kung hindi buo yung tiwala mo sa Hashem, it will cause God to withdraw His support in the same degree that a person places trust on another. For example, instead na ibigay mo yung 100% na trust mo kang Hashem, ibinigyan mo na lang siya ng 60%, no? Then 40% yung trust mo doon sa kung sinong taong yun. So, 40% din na lalayo yung Hashem sa iyo, no? Kung gaano kalaki yung tiwala na ibinigay mo sa iba, no? So, ganun din siya kalayo na rin sa iyo. Okay? So, in verse 5 of Jeremiah 17, kanina, verse 7 yun. Jeremiah 17, verse 7. Ngayon naman, Jeremiah 17, verse 5.
sabi ng propeta, no? Cursed is the one who trusts in man, no? So, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from Hashem. So, kanina, blessed daw yung nagbibigay tiwala sa kay Hashem. Ngayon naman, instead na blessed, ma-cursed, no? Yung tao ang titiwala sa kapwa niya tao, nahihiwalay yung kanyang tiwala sa Hashem. So, yung kasing tiwala na sinasabi dito, yun yung reliance ba, no? Kasi kung iniisip mo na yung for example, yung nagbibigay talaga sa iyo is yung yung mga politiko, yun yung binibigyan mo ng tiwala, no? Kasi akala mo sila yung source ng kung anong kailangan mo. Hindi naman talaga totoo yun. Kasi ang Hashem talaga yung nagbibigay. Ginagamit lang sila na instrumento upang makarating sa iyo yung tulong niya. Pero you have to remember that it's Hashem who gives everything that we need. No? Dinadaan lang niya sa mga instrumento. No? So, pagpasalamat din tayo doon sa mga instrumento na yon, yung mga tao na yon, pero mas malaki talaga yung tiwala at pasasalamat na ibigay natin kay Hashem. So, hanggang doon muna tayo sa 1 to 3, no? Then next week or next meeting, tatapusin natin yung 4th and 5th traits that is prerequisite for a person to trust God, no? So, hopefully, we will be able to finish next meeting sa session 21, yung 4 and 5, no? Again, i-recap ko lang, no? Sa first trait na kailangan natin upang totoong makapagbigay tayo ng bitakon kay Hashem is that we must or we should have fully internalized in our consciousness that only Hashem has all the 7 qualities that one should possess in order for us to put our trust doon sa taong yon o doon sa entity na yon. So, kailangan isipin natin na Hashem lang yung may 7 kakayahan na yon, which is totoo naman, no? Then, pangalawa is that we should know with certainty that God is always observing us. Hindi natin pwede isipin na ang Hashem ay natutulog, no? Hindi pwede yon. 24/7, nandyan siya. At saka alam niya kung ano yung laman ng puso natin. And the last na ma-discuss natin ngayong gabi or ngayong hapon is that we have to single Him out. Meaning ang Hashem, no? Atin siyang isipin na siya lang yung pwede nating bigyan ng 100% na tiwala in any area of life, in terms of health, livelihood, or other things. So, hopefully, we will see each other next week dito sa ating live streaming. And I wish you all a blessing of peace, livelihood, and all the things that you need. May Hashem provide it. Okay, so Shalom, Litraot, and see you next time.